Okay na ba? Okay. Yung team po natin last Sunday, yung the true worship, no? Na diniscuss natin yung evidence of true worship, true worship facing the truth in the presence of Christ. No? Dapat talagang ipahayag mo na yung lahat ng buhay mo, yung katotohanan kay Kristo. No? Yan, true worship. You confess, hindi katulad po ng Samaritana, tinatago pa niya, hindi siya willing expose yung mali niyang pamumuhay. Kaya sabi niya, I have no husband. Hindi niya sinabi na 5 naging asawa ko at meron akong kinakasama ngayon. Si Jesus pa ang nag-expose, hindi mo ba? So sa harap ng Diyos, na sasabi mong true worship, talagang you confess all hidden sin before Christ. That is true worship. Second, true worship is putting faith in Jesus Christ. No? Na ang object of faith mo si Jesus. No? You worship eh. That is the reason why God created us is to worship God. Amen? Through His Son, Jesus Christ. Pangatlo, ang true worship not limited in a phrase. Sabi nga ni Jesus, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will worship the Father. No? Sabi niya, hindi sa lugar, no? Ang importante, ang true worship ay always about loving God. No, mahal mo ang Diyos, you honoring God, you obeying God, serving God from the heart. No, hindi ka napipilitan. Hindi obligasyon. Kasi pag obligasyon, napipilitan ka. Kailangan maging responsibility. Kasi pag sinabi mo responsibility, with love ito eh. Di ba? Minamahal mo. No, yung responsibilidad na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo na paglingkuran siya na mula sa puso. Hindi obligasyon. Iba kasi yung obligasyon sa responsibility. Amen? Sabi nga ni Jesus, you don't even know what to worship. At least we Jews worship what we know. For salvation is from the Jews. Sabi ni Jesus. No? So pinapakita po ng scriptures, ang message of salvation ay mula sa Udyo. Hindi sinasabi rito na ang mga Udyo lang maliligtas. No? Ang sinasabi dito ni Jesus, magmumula sa amin ang message sa mga Udyo. Sapagkat sa Udyo, binigay ng Diyos ang mensahe at magmumula ang Mesaya, ang Kristo. So at least sabi niya, God revealed to us about worship, sabi ni Jesus. In number 4 po, true worship is spirit and in truth. Di ba? Sabi ng Panginoon, God is looking for someone who will worship Him in spirit and in truth. We worship, di ba, the God who is also the Holy Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He is the true God, and that is the truth. The Trinity, hindi mo ba? Na God is only one, existing in 3 distinct personality, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen po ba dyan? And that is the truth, what the Scripture says. We have to worship God in spirit and in truth. So, yung John 4:1-26, tinapos po natin yan, summarize lang po natin na natutunan natin yung kwento po ni Jesus po at ng babaeng Samaritana. No? At pinagtitibay po dito, yung pinaka-focus po ng tema ni John, si John, no, apostle, na si Jesus po ang Messiah. Nakapokus po dito ang message, hindi dito sa Samaritana. Kundi kay Jesus mismo, that Jesus is the Messiah, the Son of God. Yan po ang focus dyan ni Apostle John. At itinutulak ng mga talatang ito na hindi ang kanyang pagbabalik loob, hindi yung pagbabalik loob ni Samaritana sa Diyos, kundi si Jesus mismo na sinasabi po ng banal na kasulatan that Jesus is the Messiah. At sinabi mismo ito ng Samaritana. Nabasa ko alam namin darating yung Messiah na tinatawag na Christ, sasabihin niya lahat sa atin. No? So alam po ng babae yun, nabasa niya. Tingnan niyo po ang sabi ng babae. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. So alam ng Samaritana to. No? Kasi alam nila yung 5 books of Pentateuch. No? Yung Pentateuch, yung 5 books of Moses. Nasabi niya, may darating na Messiah na pangako ng Diyos na tinatawag na Kristo, na pagdating niya, sasabihin niya ang lahat sa amin. Di ba sabi ni Jesus Christ, ako yung kausap mo. Amen po ba dyan? Ako yung sinasabi mo. So, ang mahalaga rito ay yung katotohanan dito sa kabanata
ng pag-uusap ni Jesus sa Samaritana, yung pagmamahal po ng Diyos, pinapakita rito. Yung pagmamahal ng Diyos at yung pangunawa ng Diyos sa tao. Amen? So tayo mga Kristiyano, dapat alam natin ang kalagayan ng tao na nais nating ilapit kay Kristo. Hindi natin sila dapat kinokondemn. Ang pinaka-purpose po dito, ang pinaka-focus po natin dito, why we are sharing the gospel of God or the gospel of grace, ay para sila ay mabalik sa Diyos, magsisi sa kanilang kasalanan. Ito po yung pinapakita dito ng pag-uusap po ni Jesus at ng Samaritana, no? Yung pagmamahal at yung pag-unawa ni Jesus sa mga tao. No, hindi niya kinokondemn. Sabi ko nga, yung mga tao nakikita natin masamang ginagawa, you pray for them. Kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Di ba sabi ni Jesus nung nakapako sa cross, Father, forgive them, for they did not know what they are doing. Hindi nila alam. They are all spiritually blinded. Lahat ng taong wala pong relasyon kay Kristo. Amen? So, yung pag-ibig po ng Diyos sa sangkatauhan ay walang kinalaman dito yung barriers. No, hindi niya inahanta. Tinanggal nga niya yun eh. Kasi mahal ng Diyos ang tao eh. Kaya nasulat yung John 3:16 eh. Kaya yun yung focus ni Apostle John, yung pag-ibig ng Diyos. I-reveal po sa tao. Kikita niyo po? Yun po yung pinakatema rito ni John, no? Na bagamat itong babaeng outcast, no, tinataboy ng lipunan, ng lugar na Sychar o na Samaria, and still binigyan ng Diyos ng priority na habutin ang babaeng ito. Dahil sa pamamagitan ng isang babaeng itong makasalanan, mababago ang maraming tao sa kanilang bayan. Amen? Ito po yung makikita natin mamaya. Okay. So, pinapakita rin dito yung kahibahan ng pag-ibig ng tao, yung limitation po ng tao. Di ba? Doon sa from John 4 to 1:26, na iba yung pagmamahal ng tao, may limitasyon. Hindi katulad ng Diyos, wala siyang tinatangi, wala siyang pinipili. Yung pag-ibig niya ay walang kinikilingan. No, ang lahat ng tao ay saklaw ng pag-ibig ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao because all people on earth created according to His image. Kaya lang, ang tao po ay tunay pong pasaway na lumalayo because of sin, dahil sa kasalanan. Amen? So this is the very true example of evangelism, showing the love of God through you. Na ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo, sa paggawa mo na mabuti, sa pag-approach mo sa kanila na maayos, na may pagmamahal. Amen po ba dyan? Yan po ang purpose po ng evangelism. You are sharing the gospel of God to restore the relationship with God and everyone to come to repentance. Na bawat isa po ay magsisi, sabi po ni Pedro, di ba? 2 Peter 3:9. So this morning ay pagpapatuloy natin yung karuktong. No, natapos tayo sa verse 26. Ang susunod natin ay binigyan ko po ito ng tema na the priority of the believers. Priority. Alam niyo po ba ang priority ninyo? No? What is the priority of the believers? Ano ba dapat ang prioridad ng mga believers? No? Kapag hindi mo alam ang purpose mo, hindi mo ma-establish ang priority mo. Amen? So, sabi nga yung sumulat ng Purpose-Driven Life, sino po ba yan? Rick Warren, na Purpose-Driven Life. Kapag hindi mo alam ang purpose mo while you are existing on earth, hindi mo magagawa ng tamang pamumuhay sa mundong ito. Hindi mo ma-establish ang priority mo. Diba? Kamukha ng mga estudyante. Ano ang purpose nila? Bakit sila nag-aaral? Makatapos. Kaya ang priority nila ay mag-aral mabuti para makatapos. So may focus. Diba? Nakapokus sila sa pag-aaral kasi alam niya yung purpose niya. At yung parents din, alam niya ang purpose niya na suportaan ang pag-aaral ng anak niya. Kaya ang focus niya maghanap buhay na mabuti. Nakakita niyo po? Because of the purpose. Okay. So what is purpose so important? No? Purpose is the source of priorities.
Kasi, kaya ka nakapag-establish ng priority sapagkat alam mo yung purpose mo. As a believer, ano ang purpose mo? Di ba? Para ma-establish mo yung priority mo bilang mananampalataya. Katulad ng babae Samaritana. Amen? So, if we do not have clear and correct priorities in our lives and know what we should be doing, our lives will be an exercise of futility. Walang saysay ang buhay mo. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong uunahin mo. Kaya kung ano-anong pinaggagawa mo, wala kang magawa. Sapagkat you don't know your purpose. Bahala na kung anong mangyari. Kung ano-anong ginagawa mo. Wala kang focus. Amen? So, napakalaga po na alam mo ang purpose mo para ma-establish mo ang priority mo, para ma-accomplish mo ng tama, no, na dapat mong gawin ayon sa layunin mo, why you are existing on earth. Okay. When priority is absent, you become busy on the wrongdoing. Diba? Kung ano lang ginagawa mo, mali na pala yung ginagawa mo kasi hindi mo alam purpose mo eh. Kaya kung ano yung ginagawa mo. But there are times naman, yung wrongdoings mo, hindi naman masama. Kaya lang, nagiging distraction siya to pursue your life purpose. Amen po ba yan? Hindi mo alam eh. Distraction siya na di-destroy yung plano mo eh. Kasi hindi mo naman alam ang purpose mo. Basta bahala bukas. Bahala naman yan na. Makakarahos din. Diba? Kaya wala kang ini-establish na priority mo. Wala kang priority sa buhay mo. Pag-gising mo sa umaga, bahala na. May kakainin ba? Kain. Tapos kumain, pahinga, tulog. Wala kang purpose eh. Di ba? Kaya hindi mo na-establish ang priority mo. Hindi mo na-establish na ang purpose ko pala while God created me is to give glory to Him. Na paggising ko, alam ko ang priority ko to pray, speak to God, my Creator. Because my purpose is to glorify God in my life. Kaya paggising ko pa lang mga I'm seeking the face of God. Amen? I'm worshiping, I'm talking to God because that is my priority in my life as a believers. Amen po ba? So, people without priority spend their time doing the unnecessary. Nauubos ang oras nila sa mga bagay-bagay na walang kakwenta-kwenta. Unnecessary. Useless things. Nauubos ang buong araw niya na wala siyang ginagawang mahalagang bagay to strengthen his spiritual life, to strengthen his life, di ba? O her life on earth. Sapagkat hindi niya alam ang purpose niya, kaya wala siyang priority. Bahala na bukas. Bahala na manyana. Amen po ba dyan? Nakukuha niyo po? Napakaalaga po nito. So, absence of priority causes people to major on the unimportant. Di ba? Na nagiging mas ginagawa niya yung hindi naman mas mahalaga. Kasi hindi niya alam priority niya. You are majoring the minors. Di ba? Pagka walang priority. If you have no priority, you end up majoring on the minors. For some reason, most of us are distracted or enticed away from focusing on the most important matters in life. Hindi natin alam. Nadi-distract po tayo. Nalalayo po tayo sa mahalagang bagay sa buhay natin na dapat natin gawin. Because we don't know our purpose, that is why we cannot establish the priority. Hindi natin alam kung ano unahin natin. Amen po ba dyan? Mahalaga po ang priority. Why? Because priority helps sharpen our vision so we can focus on the most important things. Di ba? Focus ka. Nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Nag-grow ka. Nagkakaroon ka ng focus. Alam mo ang priority mo. No, nagiging sharp ang mind mo. Amen? Ito yung ini-establish ko lang muna yung kahalagahan po ng priority bago tayo pumunta doon sa pinakatema natin, ang the believer's priority. No? So, people with no priority in life forfeit the purpose. Napoporfeit yung purpose mo talaga. Bakit ka nag-exist sa mundong ito?
Diba? Nawawalan saysay. Absence of priority causes us to invest in the less valuable and the result wasting of time and energy. Pag walang priority, no, nag-i-invest ka ng energy and time sa mga bagay na walang saysay. Kaya you are just wasting your time and energy in your life. Nothing happen. Walang magandang resulta nangyayari. So, first, we should know our purpose. Amen? In order for us to establish our priority. Now, eto ngayon ang tanong. After you receive forgiveness from the Lord Jesus Christ and inherit eternal life, what is next? Katulad po ng babaeng Samaritana, matapos niya marinig ang mensahe po mula sa Panginoon na yung tubig na nagbibigay buhay ay ibibigay sa kanya. Anong ginawa niya? Ano ang naging priority ng babae? Okay. Let's go now to our main topic, the priority of the believers. Una, ang ginawa ng babae dahil alam niya yung purpose niya, nireveal sa kanya ng Diyos, kaya binigyan niya ng priority to. Tignan niya po. Believer's priority is to testify that Jesus is the Christ. Kita niya, nagpatuto siya. Ito yung Jesus na kausap ko sa well. Siya ang Kristo. Di ba? Amen? Tignan niyo po. When his disciples came back, tignan natin yung sitwasyon. They marveled that he was talking with a woman. But no one said, "What do you seek?" Or why are you talking with her? No. Nung dumating yung mga disciples, nagulat sila. Kausap ni Jesus, Samaritana. Hindi nila kinakausap ng Samaritana, mga Hudyo sila. Pero hindi sila nagtanong. Basta napatingin lang sila. Isipin nyo, kung mas mahagang dumating itong mga disipulo, ano kaya mangyayari? Hindi siguro makakausap ni Jesus yung Samaritana. Baka matakot. Ang dami, 13 to. Ha, mga Hudyo. Baka malayo pa lang, dala-dala niya yung banga niya papunta. Ay, ang daming Hudyo. Hindi na ako tutuloy. Di ba? So, hindi masisharean. Hindi ma-evangelize ni Jesus yung babaeng Samaritana. Madidipit yung purpose. Pero dahil si Jesus, he controlled everything. Every situation, he controlled. Na hindi niya pinarating ng mas madali ang babae, ang mga disipulo, mula sa palengke ng mga Samaritan. Di ba bumili pagkain? He knows. Diyos siya. Alam niya, dahil kailangan kong makausap na one-on-one itong babae ito, magkaroon kami ng deep conversation, kailangan walang istorbo, walang distraction. Dahil kung darating na mas maaga itong mga disipulong ito, magkakagulo. Baka hindi man lang nila marinig na sinasabi na ako yung Misaya. Baka hindi man malalaman ng babaeng Samaritana na yung Christ na tagapagligtas ay kaharap niya na. Di ba? Kaya minsan sa evangelism ay nakikita natin, minsan may mga distraction. May mga nanggugulo. Hindi napupunan niyo po ba yan? Diba? Kaya yung kinakausap mo, nawawala ng focus. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat pinagpipray niyo muna mabuti yung taong target ninyong share ng salita ng Diyos. Para kumilos ang Diyos. Kokontrolin ni Lord ang sitwasyon na walang manggugulo sa inyong pag-uusap. Amen? Alam ng Diyos po, kung dumating na mas maaga to, baka hindi niya nadinig yung sasabihin ni Jesus, I who speak to you am He, I am the Christ. Di ba? Kasi, matatakot yung Samaritana. Marami kasing Hudyo. At least ito isa lang, pagdating niya ron, makita niya, uy, lumapit pa sa kanya, give me a drink, uy, Hudyo ka. Di ba? Isa lang sila. Pero kung 13 yung sa harap niya, uy, kulot. Takot nga sa tao yung babaeng Samaritana eh. Umiiwas nga, di ba? Umiiwas siya kasi nga, dahil yung masamang reputasyon niya sa kanilang bayan, na siya yung nakalimang asawa na at meron pa siyang kalibin, di ba? Niiwasan niya yung chismis. So,
Yun, sinasabi ko, na makikita natin na yung Jesus' divine control over the situation na mangyayari. Kontrolado ng Diyos ang lahat sapagkat ang kanyang purpose, priority niya na ma-share yung babae, hindi pagkain. Amen? Tignan po natin yung dyan. Ano nangyari ngayon? Matapos na malaman ng babae, dumating na yung mga ano. Tignan nyo, nung dumating yung mga disciples, anong ginawa ng babae? So the woman left her water jar. Iniwanan niya na yung banga niya. Alis na siya. Nakita niyo? Nakita niyo yung sitwasyon? Kung dumating na mas mahaga yon, baka hindi sila magkausap, hindi siya ma-evangelize si Jesus. Kaya nung dumating nga yung 12, iniwanan niya na yung kanyang jar eh. Yung mas mahalaga sa kanya, ano yung mahalaga sa babae? Sumalok ng tubig, di ba? Para may iniwan niya yung mahalaga. Ang ginawa niya, nagpatutuo siya. Di ba? So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, "Come, see, a man told me all that I ever did. Can this be the Christ?" Sabi ng mga tao, they went out on the town and were coming to him. Talaga saan? Nakita niyo po, no? Kaya, nung tayo po ay naligtas, ano ang unang ginawa natin? Praise the Lord. Hallelujah, ganun lang. Uwi ka na, tulog ka na uli. Yung babae, hindi. Nag-o-overflow sa kanyang puso, yung kagalakan. Sa kabila ng napakasamang buhay niya, naramdaman niya yung pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Di ba? Sabi nga, ang ginawa po ng babae, she is testifying that Jesus Christ is omniscient. Alam niya. Sabi niya, itong lalaking to, alam niya ang buhay ko. Parang kilala niya ako. No? Napakita niya, the omniscient, all-knowing God. No? He knew about people's lives before He had even met me, sabi niya. That only God has those kinds of attributes. Ang Diyos lang po ang merong ganyang katangian, hindi ang tao. Walang tao na ganyang katangian. Sa Diyos lang yan, omniscient, omnipotent, omnipresent, all-knowing God. Kaya huwag kayong maniwala sa manghuhula. Uhulahan kita, menunal ka sa likod, makakapag-abroad ka. Pero tumama eh. Nung araw po, inulahan ako eh. Kasi menunal ako sa likod, sabi ng manghula, alam mo ba, yung anak mo ito, makakapag-abroad to. Nakapag-abroad nga ako, nakachamba. Hindi po totoo yun. Si Lord lang ang nakakalam ng lahat ng buhay natin. He knows everything. Alam ng Diyos anong sitwasyon mo, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Pero, dapat ginagawa mo ang responsibility mo, ang priority mo bilang mananampalataya. Testify that Jesus is the Christ. That Jesus is the Savior of all mankind. Amen? Pangalawa, ano yung na-feel ng babae? She is testifying boldly who Jesus Christ is. Sipin mo, tumapang. Yung mga taong yung iniiwasan niya, kinausap niya, boldly, oy, siya yata yung Kristo, kausap ko, punta na kayo. Iniiwasan nga yan, di ba? Nagkaroon kasi ng impact si Jesus sa buhay niya. Na-transform siya doon sa sharing nila ni Lord. Powerfully, she was transformed into a new person. Hindi mo ba? Kaya sabi niya, pumunta siya sa bayan, no, yung mga taong bayan kinausap niya, oy, kinikay sa akin. Nakausap ko, yung Christ yata, siya yata yung Kristo. Alam niya lahat yung buhay ko. Binigyan niya ako ng tubig na nagbibigay buhay. Diba? Nagpatuto siya. Napatawad niya ako. Sabi niya, kailangan natin purihin ang Diyos. Sa Spirit katotohanan, hindi na rito sa Mount of Jerusalem, hindi na tayo pupunta ng Jerusalem. Di ba? O sa Mount of Jerusalem, sabi niya, hindi na tayo pupunta ng Jerusalem. Dahil God is His Spirit, sabi niya. Kuha niyo po.
Dapat ganyan tayo, kabold. Hindi yung, kaya naiya ako mag-share, pastor. Di ba? Hindi ako nag-aral ng Bible school. Bakit? Kailangan pa ba mag-aral ng Bible school? Para lang magpatotoo sa naranasan mong kapatawaran sa iyong kasalanan at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? For 1 year, iningatan ka ng Diyos. Hindi po ba? Mula mag-pandemic, andyan ka, buhay ka, malakas ka. No? Kaya yung kanyang pagsasaksi, yung totoong pagsasaksi niya sa maraming tao, yung kanyang patotoo patungkol po sa kanyang sariling buhay, ay labis na umanga ang taong bayan. Kaya sila nagpunta para makita si Jesus. Umanga sila. Siguro nag-iba yung aura ng babae. At saka yung pananalita ng babae, may nagkaroon ng power. Di ba? Binigyan ng Holy Spirit, in-empower siya. Nakita niyo po yung message ng Wednesday. Okay. Ayaw nyo kasi mag-a-attend ng Wednesday. Kaya hindi nyo napi-feel the significance ng evangelism, ng empowering ng Holy Spirit. Na walang pinipili ang Diyos basta willing siyang magpagabit sa Panginoon. I-empower ka ng Holy Spirit. The Lord will give you the right words to speak to the lost soul para maligtas. Di ba? Ang sabi ng verse 30, they went out of the town and were coming to Him. Nung magpatotoo po. Alam ng babaeng priority niya. Amen? Tayo, alam natin priority natin? Pangalawa, ano po? Na priority po natin. Believer's priority is to accomplish the work. Dapat ma-accomplish natin yung pinagkakatiwala o yung inuutos na trabaho ng Diyos sa atin. Yung ministry. Di ba? Tignan niyo po. Ano sabi po dito sa usapan naman ni Jesus at ng mga disciples? Meanwhile, the disciples were urging Him, saying, Rabbi, eat. Kain ka na. Di ba? Medyo siguro, yung mga disciples, pag-approach ito, medyo natatakot pa eh. Hindi makapagtanong, bakit nakikipag-usap sa Samaritana, di ba? Rabbi, kain na. Di ba? Parang gano'n siguro. But He said to them, I have food. Meron akong pagkain to eat that you do not know about. Meron akong pagkain na kinain na hindi nyo nalalaman. No. Katulad po ng itong Samaritana, ay literal din, no? Na misunderstood niya yung sinasabi ni Jesus na living waters, regarding literal water, di ba? Turing mga apostol na to, mga disciples na ito, ay ganun din. Ang inisip nila yung literal food. Kaya makita niyo, minsan si Jesus, ang mga approach niya spiritual eh. Minsan literal eh, di ba? Pero dito, spiritual yung sinasabi niya. Kaya minsan, yung concept niya, nalilito, napaparabol. Di ba? Napaparabol. Di ba? Nalilito. No? So sabi ng mga disciples, so the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? May nagdala sa kanyang pagkain? Then Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Ang pagkain ko, ang priority ko ay gawin yung pinagagawaan na nagsugo sa akin. Sino po ba nagsugo sa atin? Bakit tayo iniligtas ng Diyos mula sa buhay ng makasalanan, sa madilim na buhay at nilagay sa liwanag? Diba? May pinagagawa po ba si Lord sa atin? Walang Kristiyano na walang gifts, walang spiritual gift. Sabi ni Pedro, kahit isa meron. Dapat ma-discover mo yung gifts na yan para magamit mo sa kapurihan ng Diyos. Para mapagamit ka. Amen? Most likely, Jesus echoed, no, yung inulit niya lang yung sinasabi po sa Book of Deuteronomy. Makikita niyo po si Jesus nagkokot sa Old Testament Yung sinabi ni Moses, no, yung pagkain niya,
Di ba? Gawin yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Di sabi siguro ni Jesus, parang pinapaalala niya lang yung Deuteronomy. Dahil ang mga Udyo, alam nila ang Old Testament. Amen? Pinapaalala niya. Sabi ng Deuteronomy 8:3, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala na inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen? Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Ibig sabihin, ang mahalaga po, no? Ang mahalaga po sa mananampalataya ay hindi ang physical food, kundi ang spiritual food, ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, pag alam mo ang purpose mo, ma-establish mo ang priority mo, pag-gising mo, you are seeking the face of God. You read the scripture. Di ba? Meditate the word of God day and night para maging matagumpay ka sa iyong pamumuhay. At bago ka matulog, pray, okay? Read the scripture. Di ba? Kasi yun ang pagkain mo eh. Bakit mas mahalaga yun? Kasi yung kakain nun ay merong eternal life. Yung kakain ng tinapay ay pansamantala lang ang buhay niya. Tama? Yung physical. This is only temporary. Mabubulok to eh. Pero mas pinagpapahalagaan ng tao ito kesa dun sa kanyang espiritu, sa kanyang kaluluwa. Kaya maraming Kristiyano malnourished. Amen? Malnourished ang kanilang spirit. Hindi makapaglingkod, konting problema, baksak ang buhay. Hindi na alam ang gagawin. Paano na? Puro paano na. Walang tiwala kay Lord. No? Kaya kung hindi ka nagtitiwala kay Lord, huwag kang umasang tatanggap ka, sabi ni James. Amen? At binanggit din ulito ni Jesus, sinabi niya to kay Satanas. No? Yan. Tignan niyo sa Matthew 4. Nung tinutukso siya ng diablo ni Satanas, sabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Alam. Ganon din sabi niya sa Luke 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lang sa mga physical food na yan. Hindi lang ka dapat dyan nakapokus. Okay, siyempre, habang buhay ka, kailangan mo kumain, pero hindi dapat yan na masyado mong binibigyan ng focus. No? Dapat bigyan mo ng focus. Ano ba yung priority mo dapat bilang mananampalataya? Kaya nilagay ko believers eh. Ang believers kasi hindi nila alam yun eh. So tayong believers dapat alam na natin ang priority natin. Amen? So when Jesus talked to the Samaritan woman, Jesus is performing the will of the Father. No? Thereby, receive greater sustenance and satisfaction that any mere physical food could offer him. Mas mahalaga yung gawin niya ang kalooban ng Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa kanya, nagsusustain ng kanyang strength kumparado sa physical food. Amen? Mas mahalaga sa kanya yun. Dapat tayong Kristiyano, mahalaga din po sa atin yun. Pag may ministry pong pinagkatiwala sa atin, dapat committed tayo doon. No? May ministry ka eh. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. It is a privilege to have a ministry in the kingdom of God. Pribileho po yan. Bihira po yan binibigyan ng ministry. Dapat pag meron kang ministry, focus ka dyan. Gawin mo ang best mo, excellent performance ka before the eyes of God. Amen? Huwag mong baliwalahan yan. No? So, obedience and dependence upon God will sum up Jesus' whole life. No? Yung pagsunod niya, yung pag-depende niya lang sa Diyos, makikita po natin yan sa buhay ni Jesus Christ. Ito yung sabi ng Ephesians, no? Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Tayong hangal, sabi niya, dapat alam niyo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo.
Seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Kung uunahin mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay, lahat ng physical needs mo, ibibigay ng Diyos. Di ba? Anong context to? No Matthew 6. Di ba? Damit, kakainin, iinumin, susuotin, di ba? Alam ng Diyos yan eh. Ang sabi niya lang, but seek first. Di ba? Unahin mo muna ang Diyos. Bago ang lahat. Bibigay niya lahat ng needs mo. Di ba? So, ang will po ng Diyos kay Jesus Christ is to finish the mission entrusted to Him. May mission kasi siya. Diba? God's will is for Jesus is to finish the mission. Meron kasi ang mission na gagawin. Kaya siya nagkatawang tao. May pinagagawa ang Diyos. Yun ang priority niya. As a believers, dapat alam natin ang priority natin. Not only in spiritual thing, even in a physical life. Din sa natural life natin, dapat alam natin ang priority natin sa buhay natin. Amen? Tingnan niyo po. Ano ang mission ni Jesus Christ? John chapter 6, ito po sabi. Ako'y bumaba mula sa langit. Nakita nyo, is from heaven. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang wag kong hayahang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay sa akin. Nakita nyo? Ayaw ng Diyos na lahat kayo mapahamak, sapagkat binigay tayong lahat ng Ama sa Kanya. Yan ang kalooban ng Diyos. Kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Isn't it great? Isn't it grace from the Lord? Mula sa langit, sinasamba ng mga angel, nakaupo sa trono, wino-worship, nagkatawang tao, mababang uri. Mababang uri tayo eh, katawang tao, para lang mamatay sa krus, para iligtas tayo sa ating kasalanan. Hindi ka ba nagpapasalamat yan? At one day, ang pangako pa, pag mamatay ka, bubuhay kita uli. Sasama na kita sa karyang ko. Di ba? Hindi ka ba maglilingkod sa Diyos yan? Ha? Hindi ba bibigay ang buhay mo? Para sa Panginoon, sa ginawa niyang kabutihan sa atin? Di ba? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, anong prioridad mo sa buhay bilang mananampalataya? Di ba? Ano ba? Ikaw. Kayo. Yung babaeng Samaritana, nangaral sa libtong, hindi na sa sikar. Tumakbo sa community ng libtong kung saan siya nakatira. Oh. Punta ng Valenzuela. Oh. Nangaral. Amen? Iniikot yung buong community. Kaya ang dami naligtas nang makakilala sa Panginoon. Diba? Ikaw? Ano ang prioridad mo bilang mananampalataya sa buhay mo ngayon? Diba? Si Jesus, pinriority ka niya. Diba? Ang sabi niya, ang kalooban ng Ama na huwag kong ayahang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Pinriority ka ni Jesus. Ikaw, pinapriority mo ba ang Diyos? No? Kaya nga sabi po ng Matthew 6, hindi ko nailagay. Sabi ng Matthew 6, but seek first, unahin, is kingdom and His righteousness, and all these things will be given to us. Amen? Pala. Sa verse 40, bakit niya unahin? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, sabi niya. Ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa uling araw.
So kung ikay nanampalataya kay Kristo, sa anak ng Diyos, may buhay ka na walang hanggan. At kapag ikay namatay physically, sabi niya, in the last day, I will raise them up. Ha? Is it a promise? Is it amazing promise or a wonderful promise? Grabe. Matatakot ka pa ba? Di ba? Matatakot. Takot ka man sandali lang, pero still, pag alam mo ang purpose ng Diyos, alam mo ang future mo sa Panginoon, mawawala yung takot mo. Di ba? May inspired ka, may encourage ka maglingkod, may edify ang faith mo. Kasi, grabe ang promise na yan. Eh, pag mineditate mo yung salita ng Diyos, lalakas ka. Kakaroon ka ng pag-asa. Di ba? Nawawala lahat yung problema mo sa buhay. Kakaroon ka ng golden hope na sinasabi, ginintuang pag-asa. No, naalala ko yung street namin sa Karikada, yung golden hope eh. Gabi nga yun, nung nakaisip ng kalye namin doon eh, sa Manila, golden hope. No? So, ano po ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Ano yung purpose ng Diyos na dapat natin i-priority sa buhay? Di ba? Bago siya umakyat sa langit, doon sa Mount Olives, kinausap niya yung mga disciples. More than 500 disciples. Bago siya umakyat sa langit, anong tagubili niya? The Great Commission. No? The Great Commission. Kaya sa paghayo ninyo, no? Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Utos na may pangako. Hindi basta nag-uutos ang Diyos na walang promise. Amen? Pangako niya. Dapat yan ang priority natin. Lagi na lang natin binabanggit yan. Nagsasawa na ang microphone sa kakapakinig niyan. Di ba? Sasawa na to eh. Sabi ng microphone, kung nakakapagsalita na ito, lagi na lang nabanggit yan eh. Kasi nga nakakalimutan. Di ba? Kasi kung ginagawa natin yan, kung pinapriority natin yan, kayo mismo maghahanap ng lugar para may malaking lugar tayo na kung saan tayo magsasamba. Kasi puno na tayo. Tama po? Puno na tayo. Kaya nga, kakaroon tayo ng training uli para alam natin gagawin natin. Okay? So, yan yung pangalawa. Di ba? Yan yung priority to accomplish the work. Pangatlo, believer's priority, going to the fields for harvest. Grabe. Dahil may Great Commission, ang trabaho mo ngayon, punta ka sa fields, harvest mo na. Sino ba yung fields? Yung mga tao na wala kay Kristo. Tignan niyo po, yung analogy o metaphor na binanggit ni Jesus Christ dito. Nung kausap niyo po. No? Verse 35 and 38. Do you not say, sabi ni Jesus, there are yet 4 months, then comes the harvest. Look, sabi niya, I tell you, lift up your eyes. Masdan nyo, sabi niya. And see that the fields are white for harvest. Grabe, masdan nyo, yung fields ayan na. Ready to harvest, sabi niya. Already the one who reap is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. Verse 37. For here the saying holds true, one sows and another reaps. Meron nagtatanim, may naghahani, di ba? Iba yung nagtanim, iba yung naghani. Ito yung maganda rito eh. I sent you to reap that for which you did not labor. Hindi niya man pinaghirapan yan eh. Pero hahanihin nyo yan, di ba? Others have labor and you have entered into their labor. Iba ang naghirap dito, sabi niya. Dito. At kayo naman ang umani ng kanilang pinaghihirapan. Nakita niyo po? Tignan niyo po. Yung illustration nito ni Jesus ay it is an urgency, a call for urgency, reaching the lost.
no? Whom the harvest symbolize. Sinisimbolize po yung harvest para habutin yung loss. Saan nagmula to? Tingnan nyo. Jesus points out the Samaritan woman and people of Liptong. Sabi niya, lift up your eyes. No? Ano ko talaga, in-emphasis ko ang Liptong. Lift up your eyes, brothers and sisters. Who were at that moment coming upon the scene. Di ba? Nung sinabi ng babae doon sa mga Samaritana sa bayan, na ito ba yung Kristo? Ha? Di ba? They're coming out. Kaya sabi ni Jesus, tignan nyo, paparating na. Oh, yan na. Nakita nyo yung mga lalapit sa akin. Hindi ninyo tinanim yan. Ang babaeng Samaritana ang nagtanim dyan. Harvest nyo na lang. I-disciple nyo na lang. Kuha nyo po. Yan, sabi niya. Who were at the moment coming upon, sa verse 30, looking like a ripened harvest that urgently needed gathering, that is evangelizing them. Kulang pa yung alam kasi nila eh. Nagpatotoo pa lang eh. Ha? Asan? Di ba? Nagpatotoo pa lang. So sabi ni Jesus, ano na? Tingnan nyo. Masdan nyo. Ayan na yung harvest. Papalapit. Di ba? Kumbaga sa panahon natin, tingnan nyo. Ay mga harvest o katabi nyo lang. Yan na. Nagkakandamatay tuloy na hindi nakilala si Lord. Diba? Hintayin pa ba natin yung maratay sa igahan para share natin? Pagkatapos doon, patay na. Diba? So the Lord's call to His disciples is to do the work of evangelism. Contains promises of reward. Diba? May promise of reward. Fruit that brings eternal joy. In verse 36, sabi niya, so that sower and reaper may rejoice together. Di ba? May kagalakan kasi ang daming maliligtas. Tama? Ang daming harvest. No? Ito sinasabi ni Jesus dito. So, and the mutual partnership, sabi niya, at yung pagtutulungan ng mga Kristiyano, ay magkakaroon din ng katulad na privilege na kagalakan. Kaya walang competition dito. Dapat tulungan tayo dito. Partnership tayo in evangelizing the community. That is the vision God given to our bishop in UPCI. To reach out the community. The families and the people in the community. Kung saan kayo nandoon, abutin sila. Hindi lang sa Liptong. Hindi naman tayo lahat taga-Liptong dito. Kung saan tayo itinanim ng Diyos, dapat mamunga ka doon. Okay? Pwede ba yung tinanim ka dito, doon ka mamumunga? Ha? Ang problema, ang daming tao, no? May mga church pa, sinusundo yung mga tao doon sa malayong lugar. Sa iba, may katabi nila, bakit hindi nila sharean yun? Dapat yun ang priority. Yung katabi mo. Hindi yung nandun sa malayo. Di ba? Ano niyo po? Gumagastos ka pa ng gasolina, bibili ka pa sa sasakyan para sunduin. Dito lang yun, lalakad ka lang, sharean mo lang para hindi na kayo mapapagod. Di ba ito? Katabi, taong bayan na sikar. Doon siya nagpatotoo. Hindi siya nagpunta ng Galilee. Di ba? Ando lang siya sa bahay nila. Yung babae. So, ang sabi niya, kaya nga sabi niya, di ba, ito yung mga taong lumalapit, sabi ni Jesus, ayan na, oh. Tingnan niyo, sabi nga, come see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Verse 30, they went out of the town and were coming to Him. Kaya ito sabi ni Jesus Christ, ayan na ang harvest. Inog na, lumalapit na. No, tinaniman niya na hindi niyo pinagpaguran, hindi niyo pinaghirapan, haharvestin niyo na lang. Ang dami po ngayon. During this pandemic, ang dami ng metanim. Lahat po ng tao nakapokus ngayon sa online na nakakarinig sila ng message of God from different churches, from different Christians. Harvest time na. Inog na yung mga yan. Metanim na yung mga yan. Nakuha niyo po? Ang kailangan lang po natin mga Kristiyano ay anihin. Dalhin sa church. Dalhin sa life group para sila turuan. Amen po ba?
Because Jesus knew the hearts of all people. Alam niya eh. Basa niya ang puso ng mga lumalapit. Kaya sabi niya sa mga disciples, ito na, ano pa hinihintay niyo? Harvest time. Amen? Diba? Kaya sabi niya, anong ginagawa ninyo? Mga kapatid, di ba? It's harvest time. God is coming very soon. Alam niyo, nakita niyo po yung nangyayari ngayong mga calamity, kung saan-saan, lindol, di ba, bagyo. Blessed po tayo sapagkat dito sa NCR, marami ng Kristiyano. At least, titignan mo, parang ini-spare tayo ni Lord dito. Binubugbog yung outside NCR. Marami pa kasing unbeliever doon. At kung sino, lalo na yun, di ba, yung lugar doon sa, kasi ang daming false teachers doon. Kaya niyayari yun, niyayanig. Di ba? Handong kasi nagkukunyaring Kristo. Di ba? So, dami rin nagbabaser sa akin eh. Amen? One day, baka barilin na lang ako dyan. Bili na ako ng helmet na bulletproof. So, number 4. Believer's priority is to preserve the harvest. Sabi ni Jesus, ayan na. Hanihin nyo na. I-preserve nyo na. Share the good news. Diba? Pag na, paano mo i-preserve yung harvest? Kasi pag hindi mo na-preserve yung, mabubulok yan. Mapapaliwara uli ang buhay niya. Kaya kailangan, alagahan na. I-preserve na natin. Di ba, yung mga di ba, pag ikaw namitas ng mangga, nilagay mo dyan, hindi mo pinreserve, pinabayaan, mabubulok yan, di ba? So, sabi ni Jesus, ayan na mga apostol, tignan niyo po. Verse 39. Many Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me all that I ever did. Di ba? Yan ang testimony niya eh. Kinuwento lang niya yung yung omniscient power ni Jesus Christ eh. Alam niya ang buhay ko. No? Sabi niya. Kaya maraming naniniwala sa kanya. No? Okay. So yung babae, ang pagiging Kristiyano niya ngayon, pagiging believers niya, nag-shine siya. Gumawa siya na mabuti. Nagliwanag siya. No? Anong mabuti ginawa niya? Nagpatotoo siya patungkol kay Kristo. Di ba? Ito yung sinasabi ng Matthew eh. Kaya di naman dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Dapat tayo pong Kristiyano, nagsishine tayo sa paggawa ng mabuti. Ang purpose niyan, yung nagsugo ay maluwalhati. Amen? Kaya hindi tayo nagiging powerful na katulad ng Samaritana. Alam na nila yung buhay natin na masama, pero parang hindi nila nakita yung great transformation of your life, kaya hindi sila naniniwala sa atin siguro. Kaya yung wala kang masyaran, walang maniwala sa'yo. So napakalaga po ng life testimony, katulad po ng babaeng Samaritana, totally change siya. Tumapang eh, di ba? Nagtatago nga sa tao ito eh. Kaya nga sumasalok ng tanghaling tapat na walang tao kasi alop sa tao, takot eh. Dahil ayaw ng chismis. Pero tumapang eh. Iniwan nga yung isang bagay na mahalaga sa kanya, yung banga para kumuha ng tubig, pumunta sa mga tao, nagpatotoo eh. Tumapang eh. Doon sa mga taong iniwasan niya, nilapitan niya eh. Tama? Pero dahil sa kanyang katapangan, sa pagpapatotoo kay Kristo, nagsishine siya, maraming naniwala. Amen? Sabi nga dito, believe in him because the woman's testimony, naniwala. Tingnan niyo po ano nangyari po sa Matthew 40. John 4:40. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them and he stayed there 2 days. Nung yung mga Samaritan na naniwala doon sa testimony na si Jesus Christ, nag-request, pwede ba? 2 days muna kayo dito, turuan nyo kami. Ano pa yung gusto na dapat namin malaman? Preservation. Di ba? Priority in preservation. Kaya sabi ni Jesus, ito, harvest na, kunin nyo na, turuan nyo na. Nag-stay sila for 2 days. Amen? So, yan po yung result ng harvest. Amen?
So what is the result of preserving the harvest? Ano nangyari after 2 days? Ano naging resulta nung tinuruan nila? Yung mga Samaritano na naniwala sa patutuo ng babae, umpisa may nagpatutuo and then lumapit dun sa mga nagtuturo ng katotohanan. Hindi po ba? Anong naging result? And many more believe because of His word. Ang daming nanampalataya. They said to the woman, it is no longer because of what you said that we believe. Hindi na sa sinabi mo. Hindi lang doon. Narami pa kami nalaman. For 2 days, tinuruan kami ng iba pang katotohanan na kailangan namin malaman. Di ba? Ang daming naniwala. For we have heard for ourselves and we know that this is indeed the Savior of the world. Sabi, ito nga, si Kristo ang tagapagligtas ng mundo, ng sanlibutan ng mga tao. Na-realize, naturuan eh. Sabi ko sa iyo, hanggat hindi sila napipreserve, nadidisciple, napoprocess, hindi nila malalaman ang katotohanan. After nilang marinig na si Kristo ang kailangan nila. Kaya nga marami pa hanggang ngayon kung ano nang pinaggagawa. Hindi pa rin nila nare-realize. Why? Maraming Kristiyano, ayaw mag-life group, ayaw magpa-disciple, kontento na na Sunday, hey, praise God, tapos uwi na. Hindi yan ang purpose ng Diyos sa atin. Ang purpose ng Diyos sa atin ay lumago. Lumago sa pananampalataya sa ating relasyon sa Kanya. Dapat yun ang priority natin, how to grow in our spiritual life. To know more about Jesus Christ. Kaya may mga training tayo eh. May mga fusion tayong ginagawa to sustain the needs of our spiritual life. Di ba? Kaya meron tayong mga process eh. Nagulo lang tayo dito sa pandemic na to eh. Pero ngayon, binabalik natin, even the children need faith. Kausap ko nga si Dex kahapon, sabi ko, I am planning to resume dun sa pagtuturo sa mga bata through online. Kung yung eskwelahan nagagawa yung online and blended learning sa bata, bakit hindi natin gawin? Di ba? Pwede. May mga gadget po tayo. Kaya sabi ko nga, gusto nga bumili ng bagong gadget no, yung Zoom cam talaga eh. No, medyo mahal lang. Pero pwedeng pag-ipunan para mas maganda yung result ng ating online. Iniintay ko po yung materials from the Bible League na pangako ibibigay sa akin para sa bata. Para sa mga bata. Tawag nila doon ay Junior Project Philip for Evangelism. We are blessed sapagkat may mga friends tayo, may kapitbahay akong nagtatrabaho sa Bible League na talagang lagi akong ina-update doon sa needs. No? So member po tayo ng Friday ba yun? For Friday, grabe yung sinyan ko sa inyo na training, 3 hours. From 2 o'clock to 5 o'clock, training po namin, Zoom. After ng 5 o'clock, 7 to 9 naman, PRG training naman namin. Grabe. Sumakit nga yung balakang ko kakaupo eh. Why? We are doing this for you. Kasi yun yung aming calling eh, yun yung commitment namin eh. Di ba? Na i-feed kayo ng kailangan yung spiritually. So, ano nangyari? Maraming nanampalataya. Di ba? They said to the woman, it is no longer because of what you said. We believe, for we have heard for ourselves. And we know that this is indeed the Savior of the world. Nakita nila. The result is, they grow deeply in their relationship with the Lord Jesus. Lumalim sila. Naturuan eh. Sipin mo, in 2 days, ano kasing teaching kaya ginawa nila Jesus doon? 2 araw, baka 24 hours yun, no? Kamukha ni Pablo, di ba? Inaabot ng madaling araw, hanggang may nauulog nga sa bintana na antok kakaturo eh, di ba? So, in the events which happened to Samaria, meron tayong pattern by which the gospel so often spreads. Madaling lumawak, no? Kasi para lumawak po ang kingdom of God,
ay sa pamamagitan po ng natin pagwi-witness, pagte-testify po. Kailangan po natin gumalaw. Kasi yun po yung purpose, no? Kaya dumami po ang believers, no? Makita natin, no? 3 bagay na nangyari dito. Bakit nag-rise up ang believers sa Samaria? No? Dahil sa patutuo o sa na-disciple. Makikita niyo po sa Book of Acts, chapter 8, nag-focus ang Diyos din sa Samaria. Di ba? Doon pinadala si Philip eh. Di ba? Para ma-encounter niya yung eunuch, Ethiopian eunuch, di ba? Nasa Samaria yon. So, okay. Ano yung unang stages po nangyari? The Samaritans were introduced to Christ by the woman. Da? Inintroduce po ng babae, si Christ. No? Ano nangyari? So makikita natin doon yung layunin po ng Diyos na tayo po ay commissionary ni Jesus. No? To reach out the lost for them to believe in the Son of God. Commissionary tayo eh. Yung mission ni Jesus Christ ay ligtas ang tao. Commissionary tayo. Na si Jesus Christ na umakyat sa langit, tinagubili niya, go and make disciples. Sabihin, tayo ngayon na magpapatuloy ng mission ni Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Kaya nga sa Acts 1, pinababa ang Holy Spirit eh. Para mapuspos ang mga mananampalataya, may power. Kaya ako, Lord, fill me with your Spirit. Para ma-deliver ko ng tama ang message mo. Diba? Kailangan ng Diyos tayo para mangaral, magsalita, para malaman nila ang katotohanan. Kasi kung hindi tayo kikibo, paano nila malalaman? Tingnan yung sabi ni Pablo sa Roma. Paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Di ba? Paano sila tatawag? Hindi nga sila naniniwala. Hindi nila alam ang katotohanan eh. Hindi katulad nito mga Samaritans, nalaman ng totoo eh. Di ba? Sabi niya sa verse, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Tama? Paano sila masampalataya kung wala pa sila napakinggan tungkol kay Jesus? Inati ko lang yan. Verse 14 lang yan. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paano? Kung hindi kayo kikibo. Paano sila magkakasaroon sa pananampalataya? Paano nila makikilala si Jesus kung hindi kayo magsasalita? Katulad ng Samaritana. Kung hindi ba nagsalita yung Samaritana, makakakilala ba yung mga Samaritano? Hindi. Lalapit ba kay Jesus yon? Hindi. Kasi powerful ang testimony ng babaeng Samaritana. Katulad din nyo. May testimony din po kayo na binago ang Diyos sa buhay nyo. Make it powerful in the eyes of the people. Let your light shine before people of Liptong, before people wherever you stay. Amen? Kailangan maging powerful po yung patutuo natin. So, the Word of God must be transmitted by man to man. Hindi kasi Diyos na magsasalita. Literal eh. Hindi na audible voice eh. No? Hindi tayo ang boses ng Diyos. Okay? Pag nagsalita ka, make sure ang sinasabi mo ay ang salita ng Diyos, hindi yung salita mo. Hindi nang galing sa isip mo lang, kundi mula sa salita ng Diyos. Para may power. Amen? We are the voice of God. It is a privilege. It is a loving responsibility to bring men to Christ. Di ba? Nakakatuwa po pag may nadala ka sa Panginoon. Sabi nga, yung bayad mo ay joy, eternally. Eternal joy yung madadala mo. Dapat mabago na po tayo. Yung attitude po natin, minsan na we don't respect the authority. We must respect every authority. We respect the authority of our parents. We respect the authority of our teacher. Respect the authority of the government. We have to respect them. Para tayo po ay paniwalahan. Para may power po ang buhay natin. Amen? So the church can expand until the kingdom of the world become the kingdoms of God. Men and women themselves experience the power of Christ. Mararanasan po natin yan kapag nag-ari na po ang Diyos sa buhay natin. Para matransmit po natin sa ibang tao. Pangalawa po nangyari, na nagkaroon po ng close intimacy
at lumago sila sa kaalaman patungkol kay Kristo, yung mga Samaritano. For 2 days, they stayed there, teaching them the truth. Lumalim, lumapit ang kanilang relasyon. Amen? At lumago ang kanilang kaalaman. Kaya nga sabi na, hindi na dahil sa patutungo, kundi dahil narinig namin mismo sa tinig ni Jesus at ng mga apostol na nagturo sa amin ng katotohanan. Tayo. Instrumento po tayo ng Diyos, mga kapatid eh. Tayo pang gagamitin ng Diyos para sila makapakinig. Ngayong, asan ba? Nasaan ba mga Samaritan? Nasa bahay natin. Kasama natin sa bahay mga Samaritan. Nasa tabing bahay natin mga Samaritan. No? Ano na lang natin, analogy natin na ilip tong Samaritans. Di ba? Andyan po. Kayo ang Samaritana na binago ng Diyos. Amen? So, nung sandali ang mga Samaritano ay pinakilala kay Kristo, iniling nila na samahan sila. Di ba? Stay there. No? Kasi gusto pa nila malaman pa marami. Ako nalulungkot talaga. Marami pa rin Kristiyano. Kontento na sila yung pag-Sunday lang. Marami pa. Meron tayo Wednesday service. Gusto ko nga, dumating ang araw, yung Wednesday, maging 2 gawain din eh. Afternoon and evening eh. Yung mga walang pasok po sa afternoon, yung may pasok sa gabi. Amen? Sana dumating yon. Mangyayari lang po yon. Yung eagerness nyo makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kung Sunday, nagagawa natin 2 service eh, why not Wednesday? Amen? The God of Sunday and the God of Wednesday is the same. Every day, 24/7, there's only one God. Maliwanag po mga kapatid. So, ang mission natin na isang tao ay dapat ipakilala kay Kristo. Yan ang mission natin. Yung mission ni Jesus Christ na ipinagkatiwala sa atin ay ipagpatuloy po natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Then there came discovery and surrender. No? Natuklasan nila. Kaya sumuko sila eh. Kaya di ba sabi ng verse 42, na-discover nila eh. Kung sino talaga yung Christ eh. Sabi niya, and we know that this is indeed the Savior of the world. Na-discover nila, siya pala yung Kristo. Kaya parang hinisip na, swerte ka na, una ka pa sa amin. Samaritana, na-encounter mo agad yung Savior of the world. Di ba? Buti na lang, salamat sa iyo. Sinabi mo sa amin. Na-discover din namin. Di ba? Alam niyo, papasasalamatan kayo ng tao na inilapit niyo kay Kristo pag nabagong buhay niya. Ito Samaritana, bagamat ang sama ng buhay, pero ang daming korona sa langit kasi ang dami niya nalapit kay Kristo. Bayan ng Sikar ang inilapit niya kay Kristo. Nakita niyo, huwag mong tignan na masama ang buhay mo. Kasi kung binago ka na ng Diyos, gagamitin ka ni Lord mightily. Amen? Di ba, may mga kapatid nga tayo dito, hindi nakapag-aral, pero ang dami nadadala kay Kristo eh. Nilalapit eh. Hindi ako masyado marunong. Dadali niya sa church. Tatawag siya ng leader. Sama mo ako, share natin to. Di ba, pwede niyong gawin yun. No? May kapatid tayo dito ganun. Niyayaya yung mga leaders. Meron siya sinisharean, talagang kulang pa yung sharing niya. Di ba, ganun yung Samaritan eh. Kulang. Kailangan marami pa siya tatawag ng siyang library leader. Pastor, pwede po ba isama siya? Sige, isama mo. Gusto mo ako, sabi ko eh. Amen? Pwede niyo pong gawin yun. No? So, nakita nila na si Jesus po ang Savior. Niligtas niya ang mga tao doon. Kahit anong sitwasyon, sinira ni Jesus Christ yung tanikala po nung nagiging barrier ng Jews at ng mga Samaritan. Tinanggal niya yun. No? Yung nakaraan nilang alitan, nawala. Nakita niyo po, pag binasa niyo yung Book of Acts, pumupunta na mga Udyo sa Samaria. Si Philip, the evangelist, sa Samaria na-encounter yung eunuch na nakakilala po sa Panginoon. So, the Samaritan woman is in fact, she's the great example of His saving power. Ang Samaritan woman, ang isang katotohanan na
Example po ng saving power na naranasan niya. Naligtas po talaga. No? Kaya nga sabi nga, wala ka nang masasabing title na pwedeng sabihin, i-describe si Jesus kundi Savior of the world. Jesus Christ, the Lord of all, the Savior of the world. Amen? Pakilala niyo po si Jesus Christ. That is our priority. Share Jesus wherever you are. Amen? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ano po ang conclusion? Gusto ko pong bigkasin ninyo to mula sa puso. My priority, sabihin niyo po, my priority is to fulfill the Great Commission. Ulit, my priority is to fulfill the Great Commission. My priority is to fulfill the Great Commission. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, aming Diyos, Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pinakita mo ang dapat namin iprioridad sa aming buhay. Ay gawin po ang pinagagawa mo na kami po ay umayo. Ipahayag po ang kabutihan mo sa mga tao na ang iyong desire ay sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus na namatay sa krus para po sa amin. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, puspusin mo po ng banal na Espiritu ang bawat isa na nararito. Langisan mo ang kanilang labi, O God, upang sila'y malaya at may katapangan na magpatutuo po sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Sila po ang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Patuloy mo po silang empower ng iyong banal na Espiritu, O God, upang malaya sila, Panginoon, na magpahayag po ng kabutihan mo, na magpahayag po na si Kristo ang pag-asa po ng tao. Jesus is the answer. Jesus is the hope ng mundong ito. Salamat, O God, sa iyong kabutihan. Patuloy niyo pong gabayan ang iyong mga anak na ito. Mga kapatid, gusto ko po munang conviction ng Holy Spirit na kausapin niyo po ang Diyos ngayon. Manalangin po kayo panandalian. Talk to God na bigyan kayo ng pagnanasa na gawin po ang Great Commission na pinagagawa niya sa atin. Kung nagkulang man tayo sa ating buhay, sa paglilingkod sa Diyos, this is the time to speak to God. No? From the heart. Mag-usap po kayo, Panginoon, sa buhay ng mga anak mong ito. Kausapin niyo po siya. Mahalaga po kasi na sa oras na ito ay sama-sama tayo na lumalapit sa Diyos. No, i-confess natin, no, kung anong laman ng iyong puso, gusto mo magpagamit, no? Kausapin mo si Lord na empower ka niya. Reveal to you the purpose of God while you are worshiping Him in spirit and in truth. No, ito po yung pagkakataon, no? No, tandaan po natin, Jesus rescued us. Paano po niya ni-rescue yung babaeng Samaritana na mapangit ang reputasyon sa bayan, na imposibleng mareforma dahil sa masamang buhay, na imposible siya ay magkaroon ng kagalang-galang na buhay sa mga tao, pero si Jesus dumating po sa buhay niya. Rescued siya at in-empower siya to break away lahat na masamang buhay niya, tinanggal po at binigyan siya ng bagong future. No, ganun din po ang desire natin kay Lord. Lord, give me a new life. Anoint my lips, O God. Lord, salamat, Panginoon. I pray, Lord, na nadinig niyo po ang dalangin po ng iyong mga anak sa oras na ito. Lord, ikaw po mag-grant, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ang kanilang mga panalangin. Patuloy mong linisin ang kanilang puso at isipan, Panginoon. At sa iyong kamay, Panginoon, ang iyong mga anak, pinagkakatiwala po namin.
Gamitin niyo po silang instrumento, Panginoon, sa ikaliligtas po ng maraming kaluluwa. Saan man sila dumako, Panginoon. Tanggalin niyo po yung takot sa kanilang puso, yung pagkahiya, Panginoon. Kundi katulad ng babaeng Samaritana ay tumapang siya dahil binago mo na magpatutuo sa maraming tao. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala ko po sila sa inyo. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aayo, no, wag lang tayo linggo mag-focus, kundi every day of our life, kung sino man makasalubong natin o makasama natin. Share the good news of God. At ikaw po ay umayo na may kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos. At sa buong linggong ito, nawa ay magamit ka ng Diyos na instrumento sa ikaliligtas ng isang kaluluwa. Magkaroon ng bagong buhay na kay Kristo ang mga taong makausap mo. Ito po ang aming dalangin, O Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Mga kapatid tayo, God bless po. Bago po ako umupo, ay gusto ko pong i-remind